Serbisyo para sa Bacoor resident. Boses ng bayan may malasakit. Serbisyo para sa Bacoor resident. Tapat na usapan, diretsong hatid. Kasama ang puso ng pamahalaan. Para sa bawat mamamayan. Dito tayo, sama-sama ng asenso. Sa Bacoor na progresibo. Happy Friday po sa ating po mga kababayan at welcome sa Serbisyo Bacoor Resident Podcast. Ayan, ako po ang inyong lingkod, Mayor Strike Biribilla. Sa episode pong ito, dahil July po ngayon, is National Resilient Month. Makakasama po natin ang head ng Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office, ang tanggapang nangunguna sa paghahanda, pagtugon at pagprotekta sa ating po mga kapwa Bacoreño sa panahon ng kalamidad at sakuna. Wala pong iba kung hindi si Mr. Richard Q. Sir Richard, bumati ka muna para sa ating mga listeners. Magandang Viewers. araw po sa ating mga kababayang Bacoreño at sa lahat po ng nakikinig at nanonood dito po sa podcast ni Mayor Strike Biribilla. Yan, di ba? Nakakatuwa. Ito alam nyo, pagka disaster ang pag-uusapan, dahil ang Bacoor, di ba? Talagang disaster prone. Disaster prone. Diba? Pagka tag-araw, sunog, napakarami dahil marami tayong former settlers. At pagka tag-ulan, siyempre baha. Baha naman po. Dahil naman, yung galing tubig sa taas, bumababa sa atin. Diba? So talagang, yan po, may dagat po kasi tayo, doon po talaga lahat lalabas ang tubig. Kaya yan po isang malaking challenge po sa City Government of Bacoor. Pero yan po yung tinutugan na natin palagi. Pero para sa kalaman ng ating mga kababayan, ano ba ang mga pangunahin na mandato ng iyong departamento? Ang aming pong tanggapan ay inaatasan na manguna sa lahat po ng efforts patungkol po sa disaster preparedness, disaster response, disaster prevention and mitigation, at saka po sa disaster recovery and rehabilitation. So malawak po talaga yung mandato ng ating pong opisina. Pero katuwang po naman natin dito at ibang departamento po ng ating local government. Yes. Siyempre po, Lahat sa yan, pangunguna halos. po ng ating mahal na mayor, yung pong ating City Disaster Council, na nangunguna po, nagbibigay ng mga polisiya at patakaran na ipinatutupad lamang po namin. Marami po yan, from working permit, diba? Meron po. Kauna-unahan yan sa buong Pilipinas yata, di ba? Wala pa pong ibang lugar na alam natin na nagpapatupad ng ganito po. Na lahat ng kumukuha ng mayor's permit to work, kailangan po ay nakapag-sanay sa atin pong tanggapan. Ayan. Pero po yan, alam nyo, may istorya po yan. Nung minsan po ako, that was 2022, no? Bagyong Ilang Paeng buwan po. pa lang ako, July yata yun eh. July. October Na ba yun? Bagyong Paeng po. Paeng. Yun yung hindi ko po malilimutan yun no? Medyo alam, tumanda na. But anyway, yan, alam mo ninyo, nung time na yun, may lagnat po ako, pumunta ako dito, halos kami lang ho nandito sa City Hall that time. Kaya nakakalungkot, sabi ko, paano na? Binaha po ng todo-todo nun, ang Bacoor. So, grabe po talaga. So, ibig sabihin, pati yung mga empleyado po natin, nabaharin sila. Diba? So, yung naging apektado na rin po problema. sila. So, napag-isip ko po, ano ba na kailangan? Ang nakita ko, limited po yung resources natin. Sa manpower, hindi po ganun kalaki. Sa laki po, sa dami ng mga dapat namin i-rescue, hindi po kaya lang ng city employees. Ilan lang tayo rito. Daan-libo po ang tao sa Bacoor. So, nakita ko, tingin ko dapat we have to prepare. Kailangan po natin i-prepare ang ating mga kababayan. Kaya naglabas po tayo ng isang ordinansa na nire-require natin lahat ng kukuha ng working permit, di ba, must undergo a training sa BDRRMO. Yan po sa opisina niya. Di ba? Tama So, po. ilan na nakagraduate dyan? Ilan na nakapasa dyan? Sa ngayon pong taon na to, simula January, mahigit 23,000 na po tayo na pag-training po natin. Ayan, Timo, 23,000 na warm bodies po yan. Nagte-train po sila. No? Nakakatuwa dahil may natututunan. Alam niyo po, nagpapasalamat sa akin yung mga ating po mga kabataan, kalimitan dito di ba? Marami Nagpapasalamat po dahil may natututunan sila. Actually, ginawa po natin yon hindi lang para sa trabaho nila, para rin po sa pamilya nila in case of emergency. At least po, no, mamaya marami tayong pag-aanuhan dito In case of emergency, dapat nga pala
Dial, 161 po. pero 046. 046 po para sa cellphone. 046161. Yan, 046161. No, dial lang po yan. Emergency. Kailangan nyo ambulansya, fire truck, police. Yan po yun. 161 ang inyong pong tatawagan. Ayan. But anyway, yun. So, siyempre marami tayong dapat pag-usapan. No, unahin ko na, siyempre, yung ilan ba yung ating mga rescue teams? Diba dito, ang mga rescue teams natin, bukod sa inyo, meron din tayong mga barangay, di ba? Meron din so, po. ilan yung sa atin? Ang sa atin po, meron po tayong humigit kumulang po na 15 na mga rescue teams po natin. Na nag-shifting lang po yan, Mayor, kapag ka po on a regular day-to-day basis. Pero yun po yung kabuuan na pwede nating ma-deploy kapag oras po na may sakuna po tayo. Ayan, hindi lang po yan, ha? Para pa sa kaalaman ninyo, siyempre may mga pamalaang barangay, lahat po sila mga may rescue teams po niyan. Minsan may papaliga pa tayo dyan, magpapakontest pa tayo, di ba? Katunayan po, Mayor, meron po tayo nakaschedule ngayong July, kasama po sa ating observance ng Yan. National Disaster Resilience Month, magkakaroon po muli ng training para sa barangay. Aha. 10 tao bawat barangay ang ipagsasanayin po muli natin. At magkakaroon po ulit tayo ng Rescue Olympics para sa kanila. Pero taon-taon na, I-schedule lang ilang po taon natin. na ba natin ginagawa? Pang-4 na taon na po Ayan. natin itong ginagawa. At nyo, ginawa lang po natin 4 na taon. Ito yung pagbabalik ko lang noong 2022 po yan. Dahil nakita ko kailangan talaga hasain natin yung mga pamalaang barangay, hindi lang kami sa City Hall. Pero mas magandang balita rin. Dahil siyempre, diba, nag-host na tayo dito ng mga national agencies. Marami diba? na po. Opo. Ano-ano yung mga agencies na nandito dito na? Ang mga agencies po natin na nandito na, ayan, dyan po ang ating Philippine Coast Guard. Meron Yes. na po tayong opisina dyan na maayos para sa kanila. At nandyan na rin po yung ating PNP Maritime Group. At kasama din po ay meron po tayong mga PNP Border Patrol na dito na rin po nag-opisina sa lungsod ng Bacoor na nakakatuwang po natin. Plus, kasama rin po natin yung mga reservist. Yes, Philippine Army. Philippine Army That's Reservist po. Philippine Army Reservist po yan. Mantakin po yan. Karagdagan pong tulong. Yan po, sanay po sila sa rescue. Kaya po, hinost po ng city government, binigyan po natin sila ng mga opisina po dito sa city government. Yan po yung mga ahensya pong yan. Na para po, in case of, siyempre, kasama na rin po, in case of emergency, pati po sa peace and order, makakatulong po yan. Dagdag police, dahil maritime, police din po yan. Basta nakita nilang may krimen, pwede pong umaksyon yan, dahil police po yan. Malaking tulong Diba? po talaga sa PNP public safety Maritime, natin. Coast Guard natin, pwede pong tumulong yan. No? At saka, expert po sila dyan. May mga training po yan para kung ano ang gagawin, lalo na pagka perong po mga kalamidad. So, yun. Bilang isang lungsod, di ba? Gusto kong magtanong din. Madalas ba makaranas na siyempre, malalakas tayo na ulan, siyempre kasama ng pagbabaha dyan. Ano ba ang ginagawa ng ating paghahanda? Gusto kong makwento mo sa kanila para pati yung mga disaster preparedness program at yung response natin, paano natin ginagawa? Ang paghahanda po ng ating mga constituents, sinisimulan po natin, siyempre una nga po, banggit niyo po Mayor, sa mga barangay natin. Hinihikayat natin na sila muna ang manguna. At pagkatapos po noon, nagkakaroon din po tayo ng mga programa para naman po sa communities nila. Nagkakaroon po tayo ng mga pagsasanay, hinihikayat natin na mag-participate sila kasi sila ang nakakaalam kung ano talaga yung nararanasan nila dun sa community nila. At paano naman nila mapaghahandaan yun ang itinuturo natin sa kanila. Paano sila kikilos, kung kailan sila dapat mag-evacuate. Pwede naman po kasi na umalis na sila bago pa dumating yung sakuna. Kung alam nila kung paano madidistinguish o kikilalanin yung mga hazards na nasa paligid nila. Ayan. But anyway, alam mo, ako may gusto kong paalala sa ating mga kababayan. No? Alam po, in case of emergency, lalo na po pagka alam po natin na masama talaga ang panahon, di ba? Ang ulan, alam po natin na napakabigat po talaga. Since tayo po ay talagang low-lying area po at may dagat po tayo, may kasabay po kasing high tide dyan. Yan ang mga challenges natin, di ba? Pagka umulan, galing sa taas, pababa yung tubig, tapos nagka-high tide, diyan po talaga lalong tumataas ang tubig. Di ba? Tama po. Kahit nga po hindi pa umuulan, basta high tide, may mga barangay po tayo, Na may ilang tubig lugar na. sa kanila nagkakatubig na. Yun. Kapag sumabay po yung malaking volume ng tubig galing sa upland, na dahil sa pag-ulan naman, malaking problema po talaga para sa atin. Dahil wala po tayong magagawa, kundi tanggapin lamang yung mga tubig na yan dahil tayo po ang pinakamababa. Yun. So yan ang isang question. Pagka may mga, siyempre ito, alam natin ito tuturo din po tayo sa community No? Alam po nyo, for the past how many years na itong pagbabalik po natin, meron po tayong ginawang sistema, di ba? Pagka may bagyo, di ba? Or meron tayong emergency. Nagpalagay po kayo, Mayor, ng mga water level markers sa Yes. mga community natin na alam na po ng komunidad. Wala pa yung tubig, alam na nila na dapat
pwede na silang mag-evacuate. Kung merong masama talaga ang panahon, meron tayong mga advisories. Kapag ka naman po sadyang may tubig na, hanggang 2 talampakan ng taas, obligado, mandatory evacuation na dapat sila. Pupunta na kagad sa evacuation center. At kapag ka naman po umabot yan ng hanggang 4 na talampakan, forced evacuation na po tayo. Pag lumampas naman po ng 4 na talampakan, sinasabi nga po natin sa kanila, hindi na rin po tayo papasok. Yung mga rescuers hindi na papasok kasi delikado na rin po. Kaya dapat bago pa umakyat ng ganong level yung tubig, nakapag-evacuate na po yung mga tao. Kaya po ayoko na mangyari po muli yung paeng na nangyari po that time, noong 2022. Kasi po talagang hanggang dibdib na ng ating po mga rescuer pumupunta. Meron po tayong isinalbang buhay pa, mga kabataan, nandoon na sa bubong nila. No, ayoko na po sana mangyari yun. Kasi po, kaya po nagpe-prepare tayo eh. Hindi lang po yan. Ngayon po, pagka nagtumawag na po tayo, no, ng emergency na po, no, binibigyan mo natin ng pagkakataon mga pamalaang barangay. Dali na po kung saan evacuation center. Una, sa mga pamalaang barangay, no, sa second floor ng mga barangay hall. Pangalawa po yan, meron na rin po tayo, kundi sa school, di ba? At syempre, ngayon po, ito kaya po nasanay na tingin ko yung mga tao ngayon, di ba? Nung una, pinatutupad natin to, no, napakahirap. Minsan po talaga, kailangan pulis pa pumunta para lang po lumabas sila ng bahay. mapilitan silang umalis sa bahay nila. Di ba? Ngayon, sila na mismo Nagkukusa na po. Nagkukusa na no? Dahil alam po ninyo, ang ginawa po natin ganito. Di ba? Nagkaroon tayo ng incentive. Di ba? Ang baha dito sa Bacoor, babaha lang yan. Ilang oras lang ho yan. Hindi ho tatagal ng isang araw. No? Yung ulan lang, yan ang mahirap na tumatagal. Pero yung baha, hindi ho tumatagal yan na matagal po sa atin. So ang ginagawa po natin, pagka may makita natin, binaha na talaga yung mga barangay, punta na sa evacuation center. Yan po instruction ko, no, sa lahat ng pamalaang barangay at sa mga kababayan po natin, na dapat po, pagka nakita nyo yung bahana, umalis na kayo. I-save nyo na yung sarili nyo, hindi yung gamit ninyo. Kasi kalimitan, ayaw umalis Ayaw umalis. Di ba? Magtitiis sila sa loob. Kami po, siyempre gusto natin ligtas sila. No? Ang una-una yan, safety po ninyo ang amin pong tinitignan dito. Kaya yon, hanggat maaari, pagka nakita nyo masama na yung panahon, nakita nyo babahain na kayo, umalis na po kayo, pumunta kayo, alam naman po ninyo. Alam na po kasi ng mga tao natin, di ba? Kung saan po pupunta. So yun lang po yan. Dedirektahan ko kayo, no? Ang magdedirekta ho dyan, kung hindi po barangay, syempre, pagkakailangan polis o mga disaster group na po natin na bababa sa inyo. Pero, ang malaga doon, may incentive sila di ba? After nung baha, di ba, babalik na. Lahat lang po ng nagpunta sa evacuation center ang makakatanggap ng relief goods. Yun pong hindi umalis ng bahay, hindi po muna natin sila priority. Yes. So yun po yun, So yun po yan, As a matter ng policy na po ng city government, dahil po dati, pagka binahalat, lahat bibigyan namin. Lahat ng tao rito, napakahirap, hindi naman mo kaya namin bigyan. Di po ba? Siyempre, limitado rin po tayo sa pondo dahil hindi lang po isang baha ang nangyayari po. Hindi lang po isang sakuna ang nangyayari po sa Bacoor. Actually, ito pong nagdaan na tag-araw, di ba? Talagang napakaraming sunog. Di ba? Itong June lang na nalumipas, sobrang bigat po. At napakahalos, linggo-linggo po may nasusunog sa atin. No? Kaya naman po yan, ay talaga naman paalala sa ating mga kababayan na dapat po talaga kayo mismo ay laging handa. So yun, recently, di ba, alam po natin, nakaranas ang Mindanao na malakas na lindol. At alam naman natin na prone din talaga ang buong bansa natin. Siyempre, pati ang Bacoor. Dahil may fault area dyan sa may part ng Muntinlupa, di ba? Yung Marikina ba yan? Ano ba tawag doon? West Valley po. Hindi man po tayo dinadaanan direkta nitong fault line na to, pero napakalapit po naman sa atin. Yes, at saka siyempre may dagat tayo. May dagat possible pa po na, tayo. di ba? Tsunami naman Tsunami po. naman. So, ano yung ginagawa ninyong preparation? Tuloy-tuloy po ang ating preparasyon o paghahanda para patungkol po sa paglindol. Dahil katunayan po, nagkaroon tayo ng earthquake drill nitong nagdaang June sa mismong mga establishments na po, sa SM Bacoor, nakipagtulungan po sa atin yan. At marami pong eskwelahan, tuloy-tuloy po talaga na nagkakaroon po tayo ng earthquake drill. Pati po ang ating mga pamahalang barangay, na-encourage din po natin na mag-participate dyan. Pati po ang communities. Kasi nga po, hindi po natin maiiwasan Ang pinakamahirap, mangyari ang lindol, na halimbawa po, yung sinasabing the big one, sa gabi. Correct. Yung gabi mangyayari yan, Tutulog maraming tayo. nagpapahinga,
ay maaaring marami pong ang madisgrasya. Correct. So yun po ang iniiwasan natin na mangyari. Kaya po talagang binubuksan natin ang kaisipan ng mga tao na dapat lagi kayong handa. Sa anumang oras ng sakuna, may paghahanda, miski ang pamilya lang. May pag-uusap, saan kayo magkikita-kita, Yes. kung magkahiwa-hiwalay, dapat may mga ganun pong paghahanda. Kasi hindi po namin magagawa yon. Kayo po dapat mismo. So sa mga kababayan po natin, paalala palagi, kailangan pong, iba na po yung handa tayo, lalo na po pagka may parating, meron tayong sakuna. Dapat alam nyo po yung kukunin ninyo. Diba? Pagkasunog, hindi nyo dapat isalba kung ano mamang gamit. Ang importante po, buhay ninyo. Okay? So yun po dapat ang una. But, anyway, speaking of that, diba? Sa disaster, talagang, alam mo, natutuwa ako dahil alam ko sa buong Region 4, diba? Sa Region 4A, no? Itong ating disaster na building, di ba? Yung ating center, isa sa pwede natin pagmalaki. Ipaliwanag mo Pinagmamalaki yun. po natin yan sa katunayan po, hindi lang po sa Region 4A. Maaring sa buong Pilipinas po, wala po tayong nakikita pang katulad nung pasilidad po natin na nandito po sa lungsod ng Bacoor. Paano po natin nasabing walang katulad? Kasi nandyan na po lahat. Nandyan po ang ating stockpile, nandyan po ang ating equipment, nandyan ang ating operation center, meron tayong lugar para mapagpahingahan ng mga tao natin, nandyan din po yung training facilities natin, at bukod pa po doon, ang buong building po ay solar-powered. Yes, okay. Kaya talaga pong napakalaking tipid din po natin pagdating po sa kuryente. Ayan, so kapag may disaster, may generator din naman. May generator Backup din na naman generator, pero solar powered din tayo. So yun po ang mahalaga. Prepared po ang Bacoor. Kaya kailangan prepared din ang ating mga kababayan. First, mantakin nyo, napakaganda po niyan. First yan, ako nga, akala ko, Region 4 lang pero alam ko, ako minsan nakapunta rin ako hindi ko na po babanggitin ko sa ilang sampung area. Pero yung nakita ko po sa kanila, yung disaster, yung kanila pong operation center, sabi ko, parang mas maganda yata, mas maganda yata itong disaster operation center ng lungsod ng Bacoor. Kahit hindi po tayo ganun kayaman, no? Marami po mayayaman na syudad dyan, no? Pero tayo, mapagmamalaki po natin disaster operation center ng lungsod ng Bacoor, mapagmamalaki po natin. Dahil marami pumupunta riyan para mag-aral, Marami pong diba? pumupunta. Katunayan po, Mayor, hindi po bababa sa 3 na bayan ang hiningi na po ang mismong floor plan ng ating pong facility at gagayahin daw po nila. Kasi may helipad pa yan May helipad pa po May helipad tayo. pa tayo. In case of emergency, talagang mas kailangan yung helipad, meron po tayo rito sa Bacoor. Dito po sa Bacoor Government Center, katabi po ng City Hall. Yan. So, but anyway, ayan, di ba? Alam po natin, alam nyo, pagka pinag-uusapan yung training, gusto ko na ipagmalaki. Di ba, meron tayo dito, na under naman ang Bureau, pina-under ko to sa Bureau of BFP Fire, po. di ba? Opo. Ito po yung Strike a Fire Rescue Village, no? Kasi po ito, paliwanag mo ng ano meron doon. Sige, ikaw magpaliwanag. Again, ito po ang kauna-unahan po muli sa buong buong Pilipinas. Yan talaga, sa buong Pilipinas ibang lugar na meron pong ganito. Ang facility po na ito ay nagbibigay ng kaalaman sa ating mga kabataan primarily, pero pwede rin po sa mga pati adults. matanda, pwede rin po. Dito po, makakaranas silang gumamit ng fire extinguisher kung paano gamitin. Pangalawa po, meron po siyang rappelling kung gusto nila. Yung mga pang second floor, third floor, pwede sila. Bababa sila. Tuturuan, Meron din po tayong kwarto dyan na simulation para sa earthquake. Okay. So alam nila kung paano ang gagawin kung halimbawa lumindol. Meron din po yung evacuation simulation para sa fire naman po. Na kunwari may mga usok, kung kailangan gaano ka kababa, paano ka gagapang, hanggang gaano kababa ka lang. Yun po yung kabuuan. Plus, nagtuturo din po tayo doon ng mga first aid para po sa mga kabataan at sa mga may mga teachers po tayo doon na naturuan. Oo, alam ko kasi ano ko yan hinimo ko ang ating DepEd Bacoor, yung mga public schools teachers na mag-aral din doon, pati yung ating mga estudyante. Importante po Alam niyo po, natutuwa rin ako doon. Dahil nagiging event place yun. Minsan may birthday na, ginagamit yun Kasi parang ano po siya, talagang interaction, na kapag interact, may nagtitrain po sa inyo. Expert po hindi po basta-basta well-trained ng Bureau of Fire po talaga yung magtuturo po sa inyo dyan. Diyan po nandun po yan, along Daang Hari, ang first ever Strike a Fire Rescue Village.
pwede po kayong pumunta po roon. Ayan. So yan, tatanungin kita ng personal. Ilang years ka na ba sa public service, Mr. Kion, di ba? Meron ka bang natatandaang rescue operation o emergency response na talagang tumatak sa isip mo? Ako po ay nagsimula po ako sa pamumuno ninyo 2007 po. Oo. Nung kayo po ay naging mayor, Municipal pa tayo nun. munisipyo pa po tayo. So hanggang ngayon po, nandito pa rin po sa paglilingkod. Hanggang maging bayan. head ka na. Hanggang maging head na po, opo. Oh, ang dami train. Anong pinaka mo naranasan mo? Baka may nasalba kang buhay, ano? Kung mga rescue po na operations, ang karaniwan na po siguro na naranasan namin yung mga day-to-day na activities natin. Pero ang pinakatumatak din po sa akin, Mayor, ay yun din pong panahon ng paeng. Kasi talaga pong napakarami ho nating naisalbang buhay noon at saka Oo. napakatindi ho talaga ng naranasan natin. Sobra po yun talaga. Hindi ko po malimutan yung bagyong paeng. Sana wag naman po. Sa awa ng Panginoon, wag na po sana maulit, no? Na makikita mo yung mga magulang, nanay, pati po yung Nasa matanda, bubong na po, kinukuha po lalo na natin yung sila mga sa bata, bubong. nasa bubong. Hindi na po talaga kaya. Talagang pinilit lang po pasukin talaga kasama ang ating Pati- Philippine opo. Navy, ang mga ating reservists, May no? mga staff po na personnel din po, rescue Na pumunta groups, ron, no? Pumunta. Kasi mayroon po tayong mga kinuha doon, yung mga bedridden po Oo, na bedridden matatanda, pa. na kinailangan pong ilabas. Marami po tayong mga naisalba po talaga nung panahon na yon. Pero marami pa rin po yung hindi na rin nga ho natin halos napuntahan. Hindi na kaya eh. Dahil hindi na po natin kinaya. Sa sobrang taas po ng tubig. But anyway, alam niyo po ba, dyan sa pagtawag niyo sa 161, napakarami po natin na sasalbang buhay every day hanggang madaling araw. 24/7 po yan na nagtatrabaho po ang BDRRMO Bacoor para po sa kaligtasan ng mga nasa kalsada, di ba? Opo. Tatawag lang kayo doon, 161, may darating pong ambulansya. Diyan po sa inyong tahanan, pagka meron kayo, may inatake, di ba? So, Tama may po. nahirapang huminga, di ba? Opo. So, ganun po yun. Kukunin ko na lang din po yung konting pagkakataon na ito, Mayor, para po sa ating mga kababayan, para lang po maipaliwanag. Minsan po kasi may mga nagrereklamo, bakit ang dami-dami yung tanong? Oo, Ay, hindi tama, naman po tama, kami tama. kagad talaga makakaresponde kung hindi ho kumpleto yung detalye. Okay. Pero asahan nyo rin naman po na kahit po kayo ay itinatanong pa, kinakausap pa nung sumagot sa inyo, may nangyayari na po sa kabila noon. Maaring pinaghahanda na po yung re-responde sa inyo. Kaya lang po, kailangan talaga tuloy-tuloy po yung pagtatanong nila. Sana po maunawaan nyo po yung ating mga tagasagot pagdating po sa bagay na yan. At yan din po, no, isang paalala rin sa ating mga kababayan. Kasi minsan may nanluloko eh. Opo, meron din diba, po. kung may mga fake news sa social media, may mga fake call din po na nangyayari sa ating pong, sana naman po, sa ating mga kababayan, huwag niyo po sanang gawin po yan sa atin. Ang 161 po, para sa kaligtasan ng lahat. Di ba? Kung may mga fake calls po tayo, mahihirapan po sumagot ang ating po mga tao. 24/7 po yan. Wala pong holiday. Wala po silang Sabado, Linggo. Wala pong oras. No? But anyway, may karagdagan tayo dyan, di ba? Yung telepayo natin, di ba? Meron din po. Gabi-gabi, meron din tayo. Meron din po. Dahil, ma-explain ko po yung telepayo. Ang telepayo po, isa rin po na programa ng inyong lingkod dahil napansin ko, ngayon po ay napakarami pong nagpapakamatay. Recently lang ho, no? Kung nabalitaan ninyo, meron pong tumalo na dyan po sa Molino flyover natin na isang babae. Opo. Isang dalagang babae po na at least mga 20s, nasa 20s ang edad, tumalon po dyan. Nakasagay siya sa rider, sumakay sa angkas na rider, and then sabi may nahulog, tumigil sa taas, biglang tumalon po yung bata, patay. Nung dinala po dito sa hospital po natin, sa STRH. Kaya naman po yan. No? Depression eh. May mga, yan po nagiging problema natin sa mga ating po mga kababayan na meron po mga, masasabi natin na meron po dinadala. No? Na anxiety, depression, alam po natin. Alam po, dati wala tayong ganito eh. Pero after COVID, parang na-feel ko talaga na dumami. Alam niyo po ba, dito sa atin, no? Based sa record po ng ating kapulisan, hindi na mahigit 10 na po ang nagpapakamatay. Ang range po, ang pinakamataas is 40, pero karamihan po nandoon pababa ng 20, ng mga 20s nandoon po ang mga nagpapakamatay. Alam nyo, para sa akin, alam po ninyo, maraming lumalaban para mabuhay. Nagkakasakit ng cancer. Dinadialysis, lumalaban para mabuhay. Umaba ang kanilang buhay. Huwag nyo pong sayangin ang buhay ninyo. Bata pa kayo. Karamihan, bata eh.
Maraming nakakalungkot eh. Diba? So yan po paalala po sa inyo. But anyway, saan at paano ba makakatanggap ng advisories at update ang ating mga kababayan? Paano ang ginagawa nyo para mag-inform ka sa kanila? Nagkakaroon po tayo ng public advisories po natin. Yan po ay sa social media po. Doon po syempre sa atin po Facebook page po ng opisina, yung Bacoor Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung saan pwede rin po kayong mag-message. Ginagamit din po natin ito para tumanggap po ng tawag mula po sa ating mga kababayan. Karamihan din po ng umihiram ng ambulansya, nagre-report ng kung ano man, dito po din po dumadaan. At katuwang din po natin, syempre po, ang Facebook page po ng City Government at saka po ang inyo pong Facebook page, kasama din po natin para po sa pagdi-disseminate po ng information at advisories po natin patungkol po sa mga paparating na kung Bagyo. ano man po, bagyo. Diba kalimitan, bagyo naman talaga Bagyo po eh. Pati po yung mga advisories po ng mga utilities natin. Yung Dyan din po mainit, natin yung pagka mainit yan, di ba? Yung, Binigyan ko kayo heat ng sabi ko index sa inyo, po. yung heat Opo. index, kailangan post Lagi din nyo po para natin alam ng tao. nilalagay yan, opo. So yun. So yan po yung mga karamihan po talagang ginagawa natin. Gusto natin maging safe po ang Bacoor. Maging at home po tayo lahat dito. Di ba? So yun. Ito yung aking huling katanungan sa iyo. Ano ba yung long-term vision mo sa ating disaster resilient ng lungsod? Ang gusto po sana natin, kasabay nga din po ng inyo din pong vision para sa lungsod ng Bacoor, na maging at home ang lahat ng tao dito. Yes. Ang gusto po natin din, safe po ang lahat. Kasi sinasabi nga po natin, para maramdaman ng tao na siya ay at home sa isang lugar, ay ramdam niya na ligtas siya sa lugar na yon. Isa pong mahalagang aspeto po yon ng pagiging at home, yung pagiging ligtas mo doon sa lugar na yon. Sige nga, mag-pastok tayo ngayon. Ayan, bilisan natin. Ano ang pinakakaraniwang emergency na natatanggap ng BDRRM mo? Aksidente po sa kalsada, lalo na po yung mga nakainom. Ayan, naku, bawal dapat uminom Dahil sa totoo lang, pagka kayo may nabangga, kakasuhan din po namin kayo. Yan. Siyempre, 3 bagay na dapat nasa emergency kit. Kailangan po may tubig, meron po tayong mga gamot para po dun sa mga maintenance lalo na, o kaya panggamot sa mga simpleng sugat, at kopya po ng mga mahalagang dokumento po natin. Okay. Unang gagawin kapag lumilindol? Dapat po mag-duck cover and hold, proteksyonan po natin ang ating batok kapag habang lumilindol. Yung karaniwan po ulo, batok po talaga dahil nakayuko tayo. Dito dapat. Ayan. Unang gagawin kapag baha? Dapat po ay maghanda na sa paglikas. Pumunta ka agad, alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center. Isang emergency hotline na dapat tandaan ng bawat Bacoreño. 161 po. Again, para po dun sa mga naka-cellphone, 046161 po. Isang payo para sa ligtas na pamilya sa panahon ng sakuna. Dapat po alam ng bawat membro ng pamilya kung saan magkikita-kita, magkahiwa-hiwalay man dahil sa isang sakuna. At bakit dapat tayo laging handa? Dapat po lagi tayong handa para hindi po tayo maging biktima. Nagiging biktima lang tayo pag kulang po tayo sa paghahanda. Ayan. So, napakaganda po nyo, no? Ano ba ang iyong mensahe para sa mga Bacoreño sa ating pagtatapos? Ang akin lamang pong may iiwanang mensahe sa ating pong mga kababayan ay sana po kayo ay maging kaisa po namin sa aming pong adhikain na maging handa ang lahat ng pamilyang Bacoreño. Ano man po ang mangyari, tayo po ay natural na mga resilient. Sabi nga, ang mga Pilipino resilient. Kahit na merong sakuna, para madaling bumangon. Pero mas madaling bumangon kung hindi tayo naging biktima. At paano maging hindi biktima? Maging handa po tayo palagi. Ano man ang ating pong kakaharapin. Ayun, nako, maraming salamat sa ating panauhin mula sa BDRRMO, Mr. Richard Kion, sa pagbabahagi ng kanyang mga programa at serbisyo para sa kaligtasan ng bawat Bacoreño. Yan, mga kababayan, tandaan po natin. At before that, siyempre, gusto ko naman po magpasalamat muli, siyempre, dito sa Crossroad Cafe. At siyempre, bibigyan na rin kita ng itong ating Salamat souvenir po, mo Mayor. yan, Opo. Ayan, so nagpapasalamat. Dapat talaga, nakakatuwa dahil napakaganda po itong ating pong naging panauhin po ngayon. Dapat maging laging handa. Mga kababayan, tandaan po natin, ang kahandaan ang pinakamabisang depensa laban sa anumang pong sakuna. Patuloy po tayong makikiisa at maging handa upang mapanatiling ligtas ang ating pamilya at ating pong komunidad. Muli po, ito po ang inyong lingkod,
si Mayor Strike Revilla. Maraming salamat po sa inyong panonood sa serbisyo sa Bacoor Resident Podcast. Abangan po ang aming susunod na episode as we strike as one dahil sa Bacoor at home ka dito. Ingat po kayong lahat. Mabuhay ang lungsod ng Bacoor.